Purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kanyang biyaya na tayo po ay malakas pa, may buhay, nagpapatuloy sa atin pong paglilingkod at pangangaral ng kanya pong salita. Mabigat ang kanyang pahayag sa Lucas Kabanatang 6, talatang 46. Luke chapter 6 verse 46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Mga kapatid, yan po ay hindi simpleng pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay hindi lamang bastang paalaala, kundi mayroong pong malalim na mensahe. O nga naman, Panginoon ka ng Panginoon dyan. Hindi ka naman sumusunod sa Kanya, anong silbi niyan? Tama? Ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24 verse 44. Kaya nga kayo'y magsiyanda naman. Sino yung kayo dyan? Mga Kristiyano po yan. Hindi po yan unbeliever. Ang makapaghahanda lamang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mga Kristiyano. Pag sinabi ko po mga Kristiyano, Bible-believing Christian lamang. Yung nakipag-isa, tumanggap kay Kristo at gumaganap ng kalooban ng Diyos. Yun lamang po yun. Mga kapatid, wala na pong iba. Huwag nyo nang pahirapan ang inyong mga sarili kung sino yon. Kung hindi ka sigurado at hindi mo pa siya tinatanggap, huwag mo pangarapin yon. Dahil ang pwede lamang na makapaghintay, makapaghanda sa pagbabalik ng Kristo, yun lamang pong nagsitanggap at sumampalataya at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Nagkaintindihan po tayo, mga kapatid. Sinasabi ko po ito ng paulit-ulit sapagkat ayoko na kayo po ay namumuhay sa palagay. Yung pong tinatawag ko laging presumption. Baka sakali, sa palagay ko, hindi ka tiyak. Kaya nga kailangan mong tiyakin kung isa ka ba doon sa babalikan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, maliwanag itong talata na ito. Kaya nga kayo'y magsiyanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao, ang Kristo po yan, sa oras na hindi ninyo iniisip. Itapon ninyo mabigat yan. Sa oras na hindi mo iniisip. Itapon ninyo yan. Pag sa pasyalan ka, iniisip mo ang Panginoon? Hindi. Kabarkada mo, kaibigan mo, yun ang iniisip mo. Pag ikaw ay nasa kasiyahan, iniisip mo ang Panginoon? Hindi. Yung kasiyahan ang nasa isipan mo. Pag ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, sino ang iyong iniisip? Tumatawag ang Panginoon. Tanong, totoo bang Panginoon yung tinawagan mo o hindi? So, yan po ay, sa totoo na, ikaw lang naman nakakaalam yan. Pero ang sinasabi ko, huwag kang mamuhay sa presumption. Lagi ko po sinasabi yan, yung salitang, siguro naman pastor, siguro naman maawa sa akin ng Diyos, siguro naman, Papa, ako naman ang kanyang babalikan, siguro, hindi ka tiyak. Ito pong panahon na ito, dapat tiyak mo. Kasi, kung hindi mo matitiyak yan, hindi mo tiyak yan, ay may problema ka. Bakit ko sinabing may problema ka? Bukas na ang Biblia eh. Hindi mo pa rin matiyak? Dapat. Dahil bukas na ang Bible, madali mo nang mabasa yan. Napapakinggan mo na nga kahit saan lupalop eh. Pwede mong pakinggan eh. Kasalanan mo talaga yan pag hindi ka naligtas.
Kasalanan mo na, hindi na kasalanan ng Diyos. Hindi na rin kasalanan niya ng mga preacher. Ikaw na may kagagawan talaga niyan. Sapagkat bakit? Ay, pabaya ka eh. Ayaw mo eh. So yun po yung napakatinding problema. Dadako po tayo sa ating pananalangin mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Blessed is that servant whom is Lord, whom he cometh shall find so doing. Mapalad ka kung masumpungan ka ng iyong Panginoon na gayon ang iyong ginagawa. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang topic po na tatalakayin ko, simula po ngayong January hanggang sa matapos, hindi ko alam kung ilang buwan, po, ay ang second coming ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay nasa introduction. Sino yung mga taong pwedeng maghanda sa panahon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Mahalaga po na malaman at ma-identify ng tao ang kanyang sarili kung kasama ba siya sa pwedeng maghanda at kung papaano siya maghahanda sa muling pagbabalik ng Kristo. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao na nagpapakilalang Kristiyano, umaasa po talaga sa second coming ng Panginoong Jesucristo. Maliwanag naman po yun. Lamang, ang hindi po klarado ay yung kung siya ba talaga ay kasama sa babalikan. Yun po yun. Yun ang dapat na makita ng tao. Kasama ka ba talaga sa babalikan ng Kristo? Kung hindi, ay simulan mo ng subaybayan itong pag-aaral nito. Kung nakaligtaan mo, pwede mong panoorin yung part 1 ng introduction sapagkat ako po ay nasa part 2 ng introduction. No po, ng paano ang paghahanda sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga kapatiran, mga kapatid, sinika po ng inyong walang kabuluhang lingkod na magsimula po ng gawain sa church. Sapagkat nakita ko po mga kapatid na napakahalaga ng pagtitipon ng mga banal, ng fellowship ng mga Kristiyano, patatagin ang kanilang mga sarili. Tama na yan. Hindi na makatwiran na hindi kayo pumunta at dumulog sa panan ng Panginoon sa oras ng inyong pananambahan. Mahalaga po ang pagtitipon at yan po'y bahagi ng ating buhay espiritual o mananampalataya. Manalangin tayo. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Kami po ay tumutulog sa iyong trono ng biyaya. Mahabag ka po sa amin, dakilang Ama. Tulungan mo po kami. Samahan mo kami sa bawat pag-aaral ng iyong banal na salita. Higit sa lahat, Panginoon, pagkalooban mo kami ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan po namin ang iyong mensahe. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang naisip, nasabi, nagawa. Sinadyaman, Panginoon, o hindi, ikaw po ang nakababati. Dalangin po namin, patawarin mo po kami. Patawarin mo rin po ang mga taong nagkasala sa amin, tumuligsa sa iyong mga salita, tinutuligsa ang iyong pangalan, hinahamak ang iyong pagkadiyos. Panginoon, maawa ka po sa kanila at pagkalooban mo po sila ng kaalaman sa oras na mayroon silang mapakinggang mensahe mula sa iyong mga mensahero na maunawaan nila ang iyong mensahe, lalong-lalo na po sa ang iyong pagliligtas na iniaalok, Panginoon, sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoon, na ang bawat sokol mananampalataya, masumpungan mo nga po sa kababaan ng loob, sumusunod sa iyong kalooban, at ikaw ay maluwalhati namin habang kami narito sa lupa. Tulungan mo po kami, Panginoon, maghanda ng aming mga sarili.
Physical, spiritual, psychological, emotional, tulungan mo po kami. Hindi po kami mga perpektong tao, kilala mo po kami at kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Salamat sa mga provision mo. Salamat sa ginagawa mong pagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat din sa iyong pag-iingat sa amin. Tunay nga, O Diyos, hindi ka nagpapabaya, hindi mo kami pinababayaan, niingatan mo kami anuman at saan man kami pumaroon. Salamat sa mga trabaho na ipinagkaloob mo sa mga kapatiran. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, at tulungan mo sila, Panginoon, na mula po sa mga trabaho na yan ay kanila, Panginoong, pagpalain ang iyong gawain upang ito po ay isulong at magpatuloy, Panginoon, hanggang sa ikaw ay maabutan mo ang iyong gawain, dakilang Diyos na nagpapatuloy at sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatunay, O Diyos, na ang gagamitin mo lamang sa gawain mo na upang ito ay maisulong ay ang iyong mga anak na hinirang at iniligtas. Purihin ka, Ama. Salamat po sapagkat yan po ang aming dalangin na ikay maluwalhati namin sa aming mga buhay. Maibalik namin sa iyong papuri at ikay papurihan namin sa oras-oras sa aming buhay at pamumuhay. Salamat po, Ama. Pangunahan mo po kami sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugto mong anak na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Tayo po ay nasa introduction part 2 ng atin pong pag-aaral sa paghahanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya po ng aking laging sinasabi, at bago ko talakayin ang pinakapaksa, ay akin munang binibigyan ng emphasis, mga kapatid, ang pinakamahalagang laman ng banal na kasulatan para sa mga hindi po mananampalataya. Pinakamahalaga para sa hindi pa tumatanggap ng pagliligtas ni Kristo. Ito po ay napakahalaga. Bakit ko sinabing napakahalaga? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, anong silbi ng relihiyon mo? Anong silbi ng iyong relihiyon kung hindi mo tatanggapin ang tagapagligtas? Wala silbi yan. Bakit? Sapagkat hindi po namatay ang Kristo sa relihiyon. At hindi rin po siya nagtayo ng relihiyon. Ang itinayo po ni Kristo ay church, ecclesia, na kung saan ito po ay kanyang sinadya upang magkaroon ang tao ng identity at ang paraan ng Diyos kung papaano maliligtas ang tao. Kaya ang unang-unang dapat na maintindihan ng tao, paano siya maliligtas. Ito po ang napakahalaga, mga kapatid, mga kaibigan. Paano ka maliligtas? Yun po, ang unang-unang dapat mong malaman upang makamit mo ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. No po. Dapat makilala mo ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Aminin po natin yun, mga kapatid, mga kaibigan. Wala pong taong perpekto sa ibabaw ng sanglibutan ito. Lahat po tayo ay guilty. Lahat tayo ay makasalanan. Sa harapan ng Diyos, ang tao ay mistulang lugmok sa kasalanan. Nasa burak ng kasalanan. Kaya nga hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating mga sarili. Sapagat nalalaman ng Panginoon kung sino tayo. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, yun yung stage. Yun yung kalagayan mo. Naandun ka sa ganung stage. Makilala mo ang iyong sarili na isang makasalanan. Wag mo nang pagtakpan yun. Wag mo nang i-justify yun. Nakakalungkot one time eh. No, ako'y nagko-conduct ng Bible study one time dyan sa Philippines. It so happen na ang aking kaharap ay isang tagapagturo ng isang relihiyon. Ay binasa ko yung Romans chapter 3 verse 10. Ang liwanag ng pagkakasulat ng Biblia, binasa ko yon.
So, pakinggan ninyo mga kapatid. No? Pakinggan nyo. Babasahin ko rin ulit. Ang sinabi po, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat nagkasala eh. Sabi sa verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Abay, pagkasabi-sabi sa akin, hindi ako naniniwala sa iyo. Dahil hindi ako makasalanan. Mga kapatid, ang binasa ko Biblia at ang sinasabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Entonces, sa madaling salita, ang Diyos ang nagsasalita. Binasa ko lang. Mga kapatid, huwag natin i-justify ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos na tayo ay ubod ng linis. Lahat po tayo guilty. Masama po tayo eh. Dahil kung tayo po ay matuwid, malinis, mabuti, hindi na bababa ang Kristo, hindi na siya magkakatawang tao. Ano pang silbi ng kanyang pagkakatawang tao? Ba't kailangan pa niyang iwan ang langit? Ba't kailangan pa niyang hubarin ang kanyang pagkadiyos para lang mamatay sa kalagayan natin? Di ba walang silbi yun? Ay mabuti ka pala eh. Di ba? Mabuti ka pala eh. Pero dahil sinasabi ng Biblia, walang mabuti kahit isa. Lahat ng tao guilty sa harapan ng Diyos. Kaya may namatay na Kristo. Iniwan ang langit, nagkatawang tao, hinubad ang pagkadiyos upang mamatay sa kalagayan natin. Bakit? Mahal ka niya eh. Mahal ka ng Diyos eh. Gusto kanyang maligtas. So yun po yung number 1. Alamin mo, tanggapin mo, kilalanin mo, ikaw ay makasalanan. Wala namang masama eh. Sa totoo lang eh. Diyos kaya yun. Siyasat niya ang buong pagkatao natin at wala kang pwedeng itago sa Kanya. Kahit sino ka pa sa balat ng lupa, siyasat ng Diyos ang buong mong pagkatao. Ultimong kaliit-liitan ng pagkatao mo, kilala ka ng Diyos. Kaya huwag mo na i-justify. Tanggapin mo, nagkasala ka. Makasalanan ka. At pag nalaman mo ang buong katotohanan na yan, magsisi ka. Yun lang ang gamot nun eh. Nakilala mo makasalanan ka, nagkasala ka sa Diyos, nagkasala ka sa kapwa mo, magsisi ka. Makipag-reconcile ka. So yun po yung napakagandang dapat maintindihan natin. Pagsisihan mo yung kasalanan na yon upang makita mo ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, dapat makilala mo rin ang tagapagligtas. Ang pagkadiyos, ang pagkatao at pagkadiyos ng tagapagligtas. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Dapat makilala mo ang pagkatao at pagkadiyos ng Kristo. Siya yung Savior. Wala kayong mababasa sa Biblia na itong relihiyon na ito ay Savior. Wala kayong mababasa sa Bible niya. Ang tagal ko na nag-aaral at nagsasaliksik ng banal na kasulatan, wala akong nabasang isang uri ng relihiyon na sinabi ng Biblia na makakapagligtas sa tao. Wala po. Kaya dapat makilala natin yung nag-iisang Savior na yun. Sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. At yan po ay makikita po natin yung buong pagkatao niya, yung buong pagka-Diyos niya. Ipinahayag po yun sa banal na kasulatan. Tandaan niyo mga kapatid, kailangan makilala mo kayo makasalanan. Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. Kailangan mong makilala ang pagkadiyos ng tagapagligtas. John chapter 20 verse 31. Matthew 16 verse 16. Titus chapter 2 verse 13. Tanggapin mo ang sampalatayanan ang tagapagligtas. Nakilala mo makasalanan ka. Nakilala mo ang pagkatao at pagkadiyos ng tagapagligtas. Anong gagawin mo ngayon sa Kanya? Tanggapin mo at sampalatayanan mo siya. Sumampalataya ka sa Kanya. Bakit? Bakit mo kailangang sumampalataya sa Kanya? Basahin ko sa inyo, mga kapatid. Babasahin ko sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo kay Tito, Titus chapter 2. Ano po? Verse 13
hanggang 14. Nahintayin natin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Klarado po yan. Anong ginawa nito? Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Ano po? Upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayong masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Kita mo? Kapag tinanggap mo ang Panginoon, sinampalatayanan mo ang Panginoon, napakaliwanag, mga kapatid. Napakaliwanag. Pag-aari ka ni Kristo. Pastor, bakit magiging pag-aari ni Kristo? Kung meron kang Bible, at kung natutuwa na ikaw ay merong Bible na mababasa, pansinin mo ito. Romans chapter 8 verse 9. Datapat kayo'y wala sa laman. Sino yun? Yung mga tumanggap. Kundi nasa Espiritu. Bakit? Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon at wala ka na sa laman, ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Ang Espiritu ng Diyos tatahan sa iyo. Tatahan sa iyo. Liwanag. Yun po ang sabi. Datapat kung ang sino may, kita po niyo yung kasunod na statement ha, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, ibig sabihin wala si Kristo sa kanya, hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo, siya'y hindi sa kanya. Kita po ninyo? Hindi ka magiging pag-aari ni Kristo kung si Kristo ay wala sa iyo. Yun po ang napakahalaga at napakaliwanag. Kaya anong gagawin mo upang maligtas? Di ba? Gusto mong malaman yun? Acts chapter 16. Pakibuksan na inyong Bible. Mahalaga po na nakapagbabasa kayo ng Bible. Chapter 16 verse 30 and 31. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Maganda ang tanong, specific ang tanong, klarado ang tanong, ang intention, paano maliligtas? Tama? Ang sagot ni Apostol Pablo at ni Silas. Ito po. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sangbahayan. Di ba napakaliwanag? Wala pong sinabi si Apostol Pablo, si Silas, doon sa nagtatanong, umanib ka sa relihiyon upang maligtas. Wala po sinabi. Wala. Ang sagot, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Kaya ang pundasyon ng salvation o kaligtasan ay ang pagsampalataya sa tagapagligtas. At ano ang sasampalatayan mo sa tagapagligtas? Ang pagka-Diyos niya. Mahalaga po yun. Bakit? Isinabi ng banal na kasulatan yun eh. Kailangan mong makilala ang kanyang pagka-Diyos. Kapag hindi mo nakilala ang kanyang pagka-Diyos, I'm sorry, sasabihin ko na sa iyo katotohanan. Hindi tatahan ang Espiritu ng Diyos sa iyo. At hindi ikaw aariin ni Kristo. In short, hindi ka maliligtas. Napakaliwanag yan, mga kapatid ha? Now, kung tinanggap mo ang Panginoon, sinampalatayanan mo ang Panginoon, yung kaligtasang tinanggap mo, tiyak yan, mananatili yan. Hindi yan pwedeng agawin sa iyo, hindi yan pwedeng mawala, hindi yan pwedeng alisin sa iyo ng kahit sino. Bakit? Kailangan malaman mo, bakit? Ba't hindi yan pwedeng agawin? Tandaan mong mabuti, ang nagbigay ng kaligtasan na yan ay ang Diyos. Bakit, Pastor? Sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Gusto mo maalaman ang katotohanan? Basahin ko sa iyo. Romans chapter 6 verse 23. Yung pagkatapos ng statement, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ang namatay doon. No. Datapwat. Kung may Bible ka, mas mainam na mabasa mo ito. Alam mo kung bakit? Napaka-importante, napakahalaga na ikaw ay nakapagbabasa ng Biblia
upang hindi ka malinlang. Ang daming mga bulaang mangangaral ngayon, tinatapat ko na kayo. Ang daming manlulokong mga mangangaral ngayon. Kaya kailangan mong basahin ang banal na kasulatan upang hindi ka madaya ng mga sinungaling at mga bulaang mangangaral. Nakuha nyo? Tinatapat ko lang kayo. Now, anong sabi? Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ka pala tumanggap ng salvation o kaligtasan, eternal life, everlasting life, dahil kay Kristo. Binayaran ni Kristo yung kasalanan mo, inabsuelto ka ni Kristo sa Diyos, ibinalik ka ni Kristo sa Ama upang ikaw ay bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Nakuha mo? Si Kristo ang nagbibigay ng buhay. Si Kristo ang dahilan kung bakit meron tayong buhay na walang hanggan, sapagkat si Kristo ang kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Nakuha niyo mga kapatid? So yung kaligtasan na yan, mananatili po yan. Ang nagbigay po niyan ang Diyos, ang Ama. So maliwanag po. Kaya hindi po pwedeng ikaw ang hahawak sa Diyos. Mali po yun. Huwag kang umawak sa Diyos. Bakit, Pastor? Pag ikaw ang hawak sa Diyos, makakabitaw ka. Makakabitaw ka. Mapapagod ka. Yan yung tinatawag na sa mabuting gawa. Nagsisikap kang gumawa ng mabuti upang maligtas. Mali kasi ang paraan. Mga kapatid, tatandaan nyo ito. Ang paraan upang maligtas, pagsampalataya kay Kristo. Matapos kang maligtas, kailangan mong mamuhay sa pananampalataya, gumawa ng mabuti upang luwalatiin ang Diyos sa buhay mo. Nagkaintindihan tayo? Hindi yung kailangan kong gumawa ng mabuti para maligtas. Mali. Mali yan eh. Ikaw ang may hawak eh. Kaya ka nakakabitaw. Pakinggan mo ito. John chapter 10, verse 27 to 30. Pakinggan mo ito mabuti. Book of John chapter 10, verse 27, verses 27 to 30. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Tandaan mo mabuti. Ang makikinig lamang sa Diyos ay yung kanyang mga anak. Pag anak ka ng Diyos, makikinig ka sa Diyos. Pag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, makikinig ka kay Kristo. Klarado yan dito. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Hindi ibang tinig, tinig ni Kristo. Naririnig ng tupa. Ano pa? At sila'y aking nakikilala. Identify kanya. Kilala kanya. At sila'y nagsisisunod sa akin. Klarado yan, mga kapatid. Ang tagasunod ni Kristo, kilala niya. Bakit? Nakikinig, sumusunod. Nakuha? Now, anong kasunod? Verse 28. At sapagkat nakikinig at sumusunod, ano sabi ng Panginoon? At sila'y, sino yung sila'y? Yung mga tumanggap, yung mga naligtas. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila maaagawin ng sinuman sa aking kamay. Nakuha nyo? Hindi ka pwedeng agawin ni Satanas sa kamay ng Kristo. Si Kristo ang may hawak sa iyo. Hindi ikaw ang may hawak kay Kristo ha. Pangalawa, tingnan natin, verse 29. At ang aking Ama, sabi ng Panginoon, na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Nakita po ninyo yan? Kaya yung kaligtasang ibinigay ng Diyos sa iyo, eternal yun, everlasting yun eh. Walang pwedeng makialam noon. Kahit si Satanas, hindi siya pwedeng lumapit o makialam o agawin sa iyo yun. Bakit? Hindi ka pwedeng agawin. Hawak ka ni Kristo, hawak ka ng Ama, silyado ka ng banal na Espiritu. Hindi ka pwedeng makialaman. Hindi nawawala yung kaligtasan mo. Ang aral na nawawala ang kaligtasan, hindi po yan totoo. Ang buong katotohanan kung bakit may doktrina
na ang kaligtasan ay nawawala dahil yung nagtuturo nun at yung mga nakikinig sa ganon ay hindi pa po mga naligtas. Nagkaintindihan po tayo, mga kapatid. Hindi nawawala ang salvation. Ang Diyos na nagbigay niyan eh. Sino may hawak sa iyo pa ikaw ay ligtas? Ang Kristo, ang Ama. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Tinatatagan ka, sinisilyuan ka. You are sealed by the Holy Spirit once you accepted the Lord Jesus Christ. Simple lang gagawin mo. Sampalatayan mo, tanggapin mo siya. Yung salvation mo, maliwanag yun sa iyo. Once na ikaw ay naligtas, maliwanag sa iyo na ikaw ay talagang ligtas. Hindi dahil yan sa relihiyon, kundi dahil yan sa pagsampalataya mo kay Kristo. Hindi yan dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil tinanggap mo ang Panginoon. Maliwanag. Now, tuloy natin. 1 John chapter 5 verse 11 to 30. Ang liwanag po nun. Unang sulat ni Apostol Juan sa chapter 5 verses 11 to 13. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Na kanino daw po yung buhay na walang hanggan? Na kay Kristo. Nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang taong tinatahanan ni Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kung wala sa iyo si Kristo, hindi ka saved. Yun ang ibig sabihin nun. Ang mga bagay na ito, ano yung issue? Salvation. Ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Di ba ang liwanag? Hindi binanggit sa mga sulat, sa mga teksto. Na kaya ikaw ay naligtas kasi member ka ng isang relihiyon. No, wala kang mababasa nun. Wala kang mababasa nun. Yung mga aral na, maging member ka ng relihiyon namin, ligtas ka. Kasinungalingan yan. Hindi yan totoo. Pinagluloko niyo yung mga tao eh. Ang tagapagligtas ang Kristo. At bago ka mapunta sa church, kailangan muna maligtas ka. Kailangan muna maligtas ka bago ka maging membro ng eklesiya o ng church. Ibig sabihin, ligtas ka muna bago ka maging kabahagi sa katawan ni Kristo. Ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, nasaan si Kristo? Nasa labas ng iyong buhay. Anong ginagawa niya sa labas ng iyong buhay? Kumakatok siya. Nakikiusap siya. Nakikiusap siya kung gusto mo siyang papasukin. Huwag mong iisipin ha. Ay, pastor, ang Diyos makapangyarihan, pwede siyang pumasok agad sa akin. Huwag mong iisipin yun. Magalang ang Diyos natin. Mabait ang ating Diyos. Iginagalang ang iyong privacy. At alam mo ba kung bakit siya kumakatok? Gusto niya yung kusa mong pagtanggap. Kusa. Hindi ka pinipilit. Kung gusto mo. Kung gusto mo siyang tanggapin, kung gusto mo siyang pagbuksan, papasok siya. Kung ayaw mo naman, wala naman siya magagawa. Pastor, bakit ganun? Ba't hindi na lang siya pumasok? Ay siya naman ang may lalang sa ating lahat. Gaya na sinabi ko, binibigyan ka niya ng respect, ginagalang ka niya, yung ginagalang niya ang iyong privacy, at gusto niya yung kusa na pagtanggap sa kanya. Bakit, pastor? Alam mo ba kung bakit? Alam mo ang kabuong katotohanan kung bakit gusto niya yung kusa mo, yung kusa natin na pagtanggap sa kanya? Ito po ang buong katotohanan. Gusto niyo malaman? Buksan niyo inyong Bible para magtugma tayo. Isaiah 55, tingnan natin. Verse 8. Tingnan ninyo. Isaiah
55:8. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Yung ating desire, hindi desire ng Diyos. Yung ating mga priorities, hindi priorities ng Diyos. Magkasalungat, magkakontra. Tingnan ninyo. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, matagal na ako mangangaral eh. Ang tao, hirap na hirap, pinagmamasdan ko, hirap na hirap maglaan ng isang araw sa Diyos kada linggo. Nagre-reklamo ang tao. Mayroon pa nga akong narinig na ganyan. Alam mo, Pastor, napaganda sana sa inyo eh. Maayos naman ang teaching eh. Wala naman kaming problema sa teaching, maayos talaga. At talagang sa ori lang ng pangangaral, talagang napakatindi talaga. Problema lang, Pastor eh. Kada linggo eh. Kita niya? Kita pa niya? Paano na kami magtatrabaho? Every Sunday, nasa loob kami ng church. Kita pa niya? Kaya, hindi tayo makakasunod sa Diyos kung pipilitin tayo ng Diyos. Mag-aaway, magre-wrestling magtatalo. Hindi tayo makapagbibigay ng ating quality time sa Kanya kung pinilit po tayo. Kaya ang Kristo kumakatok, humihingi ng iyong kapahintulutan. Kung papapasukin mo ba siya o makikipagkasundo ka ba sa Kanya sa Kanyang pamantayan na iyong lalakaran. Doon po iyon, kaya siya kumakatok. Kaya ang bawat naliligtas, tatandaan niyo ito may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya kayo mga nagsasabing naligtas na, huwag kayo makipag-wrestling sa Panginoon. Kapag ka nakikipag-wrestling kayo sa Diyos, nakikipagpangatuwiran kayo sa Panginoon, sinasabi ko na sa inyo, simbolo yan ng pagkakaroon ng rebellious spirit. Bakit? Hindi ba alam ng Diyos ang lahat ng kailangan mo? Hindi ba alam ng Diyos na meron ka, nasa ganyan kang sitwasyon? Napakahina ng Diyos mo. Limitado ang kaalaman. Kaya, magtiwala ka. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Dahil sa totoo lang, kayang alisin ng Panginoon ang anumang pinagmamalaki at pinangahawakan po natin. Lahat yan. In a twinkling of an eye, pwedeng alisin ng Diyos lahat yan. Basahin niyo ang first chapter ng Book of Job. Basahin niyo. Para maintindihan niyo. Okay? Maliwanag yan? Kaya kailangan mo siyang tanggapin. Magtiwala ka. Pag tinanggap mo ang Kristo, magkakaroon ka ng eternal life. Kasama mo siya. Pero pag hindi mo siya tinanggap, magiging miserable ang buhay mo. Yes, masaya ka. Dahil nakagawa mo yung gusto mo Pero pag harap mo sa Kanya, itatapon ka niya sa impyerno. Which lang yun. Give and take lang naman yan Nag-enjoy ka na wala siya. Nag-enjoy ka sa sanglibutan. Okay, nag-enjoy ka Pero pag harap mo sa Kanya, kumusta ka? Meron din po siyang karapatan na itapon ka. Sapagkat binigyan ka niya ng karapatan. Give and take lang yan, mga kapatid. Alright. Dako na tayo sa ating pong subject, mga kapatid. Dako tayo sa ating subject. Ang maghahanda. Sino itong makapaghahanda ng pagbabalik ni Kristo? Mga kapatid, sinasabi ko na po sa inyo, ang taong makapaghahanda lamang, iba yung paghahanda sa muling pagbabalik ni Kristo, ayun lamang pong nagsitanggap at nagsisampalataya lumakad sa kalooban ng Diyos. Yun po. Yung nagsitanggap
sumunod sa kalooban ng Diyos. Sila po ang masigasig na makapaghahanda sa muling pagbabalik ni Kristo. Natalakay ko sa inyo one time, di ba? Kasi may nagtanong sa akin yan, Pastor, bakit second coming tinatalakay ninyo? Yung first coming hindi nyo nasasabi. Ang first coming po ay yung pagkakatawang tao ng Kristo, mga kapatid. That is 4 BC, approximately 4 BC. Ang second coming po yung hinihintay po natin, mga kapatid na. Kasi yung iba, hindi alam masyado, yung first coming ng Panginoon, yun yung pagkakatawang tao ng Kristo. Kasi ang Kristo po before, nasa langit siya. Kapiling siya ng Ama, nagkatawang tao lang. And that is the time na siya po ay ipinanganak. Ano po? Okay? Binigyan ko lang kayo ng paalala. So, bahagi ng ating paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay ang gumawa sa pagmimisyon. Tungkulin po ng mananampalataya, mga kapatid. Sa Matthew chapter 24, ang instruction po sa second coming ay magkakaroon po ng massive evangelism. Ibig sabihin, kailangan ma-evangelize ang nations. At alam niyo kung anong nations yun? Mga kapatid, hintil po yun eh. Kailangan ma-evangelize yung mga Gentiles. Bakit? Na-evangelize na yung mga Israelites eh. Ang kailangan ma-evangelize ay mga Gentiles. Magising sila sa totoong Savior. Alam niyo mga kapatid, sa pagmasid ko sa panahon ngayon gamit ang technology, napaka-active ng kaaway ng Diyos. Kung laitin ang Kristo, grabe, mga kapatid. Kung laitin ang Panginoong Jesucristo. Ako yung nanlulumo eh. Pag pinapakinggan ko ang mga pangmumusong, panglalait ng mga hindi mananampalataya o hindi nakakakilala kay Kristo. At marami po sila. Hindi po konti ang kanilang bilang. Sabagay, sinabi po sa banal na kasulatan. Ang itatapon ng Diyos sa kapahamakan ay halos kasindami ng bilang ng butil ng buhangin sa dagat. Antindi po noon, mga kapatid. Huwag ka sanang mapasama doon. Pero mga kapatid, yan po ay prophecy. Bahagi po yan ng buong katotohanan. Itapon ninyo si Judas. Sinabi pa ng Panginoon kay Judas, sana hindi ka na lang ipinanganak eh. Pero walang choice si Judas eh. Siya kasi ang nakasaad na talagang siya ay magiging instrument for the fulfillment ng prophecy sa Kristo. But anyway, mga kapatid, ang Kristiyano, ang mananampalataya, ay dapat maging missionary-minded bilang paghahanda niya sa pagbabalik ng kanyang tagapagligtas. Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ano yung gayon ang kanyang ginagawa? To fulfill, gawin ang kanyang Great Commission. Mananampalataya, gising. Tandaan mong mabuti, mayroon kang atas, may responsibility ka, may gampanin ka, may tungkulin ka. At yan ay Great Commission. Pastor, ano ba yung Great Commission? Soul winning. Soul winning. Pag-aakay ng kaluluwa. Isa yan sa pangunahing tungkulin mo upang maluwalhati ang Diyos at upang hindi ka maboring, hindi ka mabored, hindi ka mainip sa paghihintay mo sa pagbabalik ng Kristo. Bakit? Sapagkat gampanin mo yan, tungkulin mo na gawin ang Great Commission. Alam niyo mga kapatid, ang Kristiyanong alam ang kanyang Great Commission. Tumatatag sa pananampalataya. Nag-aakay ng kaluluwa. Hindi inaakay ng unbeliever. Siya ang umaakay sa mga unbeliever. Tandaan niyo mga kapatid, ang Kristiyano hindi inaanyayahan sa gawain, nauuhaw sa gawain, hinahanap ang gawain, dumadalo sa gawain bilang paghahanda
ng kanyang sa pagbabalik ng Panginoon. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang mga loved ones natin, maliligtas sila. Ma-challenge sila. Ang mga unbelieving loved ones natin. Kung ang iyong pananampalataya ay totoo at nahamon sila. Kung hindi mo kailangan memoryahin ang bawat talata sa Biblia para maging effective soul winner. Ang pinakasikreto sa lahat, ang iyong consistent Christian life. Yun ang pinaka-epektibo sa lahat. Sapagkat ang iyong ginagawa ay nagpapahiwatig ng iyong inner self na binago ka ni Kristo. Kaya bilang naghahanda sa pagbabalik ni Kristo, ang pag-aakay ng kaluluwa ay number 1 sa iyo. Kaya nga hindi ka inaanyayahan sa gawain eh. Ikaw ang nag-aanyaya ng unbeliever na dalahin sa pagtitipon ng mga banal. Kasama ka doon. Kuha, mga kapatid. Nakuha. So, pagmimisyon, paghayo, pag-aakay ng kaluluwa. Sa totoo na, hindi mo kailangan lumakad ng malayo eh. Pagbaba mo lang ng bahay mo, lalo na dyan sa Philippines eh. Talagang volume ang tao. Maliit lang na karsada, maliit lang na area, pambihira. Libo ang nakatira. Di ba? Yan po ay responsibility ng lahat ng Kristiyano. Evangelize them. Nakuha niyo po mga kapatid? Evangelize them. Ano sanabi sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20? Go ye therefore and teach all nations. Nations po yan, mga kapatid. All nations. Go and teach all nations. Gentiles. All nations. Ma-convert sila into Christianity. Maging mananampalataya sila. Sino gagawa nun? Unbeliever? No. Huwag mo asahan yung bato magsasalita tungkol kay Kristo. Pag yun ang nagsalita, malaking problema mo. Tandaan mong mabuti. Ang naririnig ng mga tao, maling aral, depektibong doktrina. Bakit hindi ka magsalita na ikaw ang mayroong solid and ground solid na pundasyon ng Ebanghelyo? Tunay na Ebanghelyo. Pahayag mo yan sa kanila. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, the Holy Ghost. At pagkatapos niya, hindi natapos yun na ikaw ay nag-evangelize, hindi natapos yun. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Can you imagine? Sino inutosan? Unbeliever? No. Kristiyano. I have commanded you, Christian. Sabi ng Panginoon. Teaching them to observe all things. All things. Hindi selective. Lahat ng itinuro ni Kristo, teach them. Nurture them. Responsibility mo yun. Ay, hindi naman ako pastor. Hello? Pag-iasa mo lahat yan sa pastor, maraming mapupunta sa impyerno. Baka pati anak mo, pati yung mga magulang mo, mapunta sa impyerno yun. Tama? Huwag mga tamad. Walang Kristiyanong tamad, lalong-lalo na sa soul winning. Nakuha, mga kapatid? Direksahan tayo sinasabi sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay naghahanap ng mga dedicated Christian worker na handang gumawa sa kalooban ng Diyos. Tandaan niyo mabuti ang liwanag ng mga instruction sa atin. Mag-akay ng kaluluwa. Ang bigat pa ng instruction kay Jude sa sulat ni Apostol Pablo. Agawin niyo ni sila sa apoy. Sabi niyang sulat na yan. Jude 23. Jude 1:23. Maawa kayo sa kanila na agawin niyo sila sa apoy. Ano ibig sabihin nun?
Mga kapatid, ang tao one step na lang, impyerno na. So, anong ginagawa? Nakikita niyo yun, mga kapatid? Alam niyo, ako'y nagpapasalamat at patuloy na nananalangin. Nananalangin po ako ng seryosong maganap na magkaroon ng malakas na signal sa lugar na akin pong ipinapanalangin kung saan naroon yung aking mga loved ones upang maglagay ng isang station online worship sa kanila. Na-evangelize sila. Napakahalaga po. Kaya nagpe-pray po ako na yung aking mga loved ones sa iba't ibang lugar maabot ng aking pangangaral. Mahalaga ang salvation para sa kanila. Sapagkat alam ko na sa pag hindi sila naligtas sa panahon na ito, wala na po salvation darating. Bakit? Sa pagdating po ni Kristo, mga kapatid, yung bodily appearance niya, wala na pong salvation doon. Judgment na po yun. Mga kapatid, judgment na po yun. And this time is a salvation period. Kaya magdumali po kayo. Gawin po natin ang ating pong responsibility. Huwag kayong mahiya kung magsasalita kayo ng gospel. Anong sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16? Pakibasa po ninyo sa inyong Bible. Natutuwa ako sa mga tao na marunong magbasa ng Biblia, mayroong Bible sa bahay, nakakabili ng Biblia, na maayos na Biblia, at nagbabasa ng Biblia sa loob ng bahay. Nalulungkot naman ako. May mga taong ang gaganda ng cellphone, pero walang Bible. Yun po yung malungkot. Yung iba naman may Bible, hindi naman nagbabasa. Lalong napakalungkot po nun. Mga kapatid, magbasa po tayo ng Biblia. Ano sinasabi sa Romans chapter 1 verse 16? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang Ebanghelyo po, pag ipinahayag natin ang pagliligtas, ang Ebanghelyo, ang buhay ni Kristo, si Kristo pag ipinahayag natin, huwag kayo mahiya. Hindi nga nahiya yung magnanakaw eh. Di ba? Yung mga lasinggero, hindi nahiya. Yung mga lasinggero, pag lasing na, ang iingay nila, di ba? Nakakaistorbo sila ng mga kapitbahay. Hindi nga sila nahiya eh. Eh ba't ikaw, ang dala-dala mo, salita ng Diyos, ba't ka mahiya? Hindi nga nahiya yung mga lasinggero, tinataas pa nila yung kanilang mga iniinom na magsisilbing kaguluhan lang sa lipunan at sa kanilang mga buhay. Ba't ka mahiya sa Ebanghelyo? Sila ang dapat mahiya. Hindi ikaw. Ang mga kawatan, hindi nga nahiya eh. Kaisputing pa nga iba yung magnanakaw, di ba? Honorable pa ang tawag ng iba dyan eh. Di ba? Hindi nga nahiya yun eh. Ba't mahiya ka? Ba't mahiya kang dalahin ng Bible? Ba't mahiya ka? Hindi mo ba alam na pag ang tao ay naligtas, nagkapag-contribute ka ng kapayapaan sa komunidad. Bakit? Ay hindi na siya magiging lasinggero. Hindi na siya magiging troublemaker. Nababawasan mo. Tama? Kaya huwag ka mahiya sa Ebanghelyo. Bahagi yan ng iyong paghahanda kay Kristo, sa pagbabalik ni Kristo. Nagkaintindihan tayo mga kapatid? So, kailangan mong i-establish ang iyong pagiging mananampalataya. Dahil ikaw ang inaasahan, mga kapatid. Tandaan po natin, bilang naghahanda sa pagbabalik ni Kristo, bilang mananampalataya, tandaan po natin itong mga sumusunod nito. Ang kasunod na dapat ma-establish natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Diyos na buong puso nating suportahan ang kanyang mga gawain. Gawain sa church. Sino magsusulong ng gawain ng church? Unbeliever?
Sino gusto ninyong mag-finance ng gawain ng Panginoon? Unbeliever? No. Hindi ka pwede mag-solicit ng funding para sa gawain ng Diyos sa mga unbeliever? Hindi. Wala kang mababasa sa Bible nun. Na ang mga anak ng Diablo ang iyong hihingan ng suporta sa gawain ng Panginoon. Hindi. Kaya ka nga iniligtas eh. Napansin niyo sa pag-aaral natin ng stewardship? Sa pananalapi ng church? Napansin niyo? Sinasabi ko doon, tinuturo ko doon. Ang inuutusan lamang ng Diyos sa Biblia na magbigay ng kanyang tithes and offering, sacrificial offering, support sa mga missionary, yung benevolence niya, Kristiyano lang po yun. Mananampalataya lang po yun. Kaya din sinasabi ko, pag hindi ka anak ng Diyos, huwag mo yun gagawin kasi magkakasala ka. Yung pagbibigay ng tithes and offering, yung pananalapi, ibibigay mo sa gawain. Kung hindi ka anak ng Diyos, huwag mo yung gagawin. Kasalanan yun. Huwag mo yung gagawin. Sino inutusan nun? Yung Kristiyano. Yung mananampalataya. Tama? Kaya kung mananampalataya ka, hindi ka na inuutusan. Automatic yun. Alam mo na yun eh. Na ang bawat tinatanggap mo, alam mo na mayroon kang ibabalik sa Diyos. Ano man yung tinatanggap mo, meron kang ibabalik sa Diyos. Huwag mong dadayain ang Diyos. Hindi mo siya madadaya. Ibang maningil ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo. Huwag kang mangungupit sa Diyos. Dahil pag ang Diyos ang naningil sa iyo, baka mamroblema ka. Nagkaintindihan tayo mga kapatid? Ang magtataguyod, ang susuporta sa manpower, sa talent, sa finances, sa pananalapi, yung iniligtas ng Diyos. Yun lang po yun. Wala na pong iba. Kaya nga hindi tayo nagsusulisit eh. Bakit? Hindi man yun na sinasabi rito. Pag balik-balik na rin nyo ang Bible sa New Testament, ang inuutosan lagi, ang pinapakiusapan lagi, mananampalataya. Kristiyano, Bible-believing Christian, hindi nominal Christian, hindi hunyango o kumaplads na Kristiyano. Hindi gaya-gaya, totoong Kristiyano. Bakit? May pananalapi ang pinag-uusapan dyan. Baka akala ninyo. Alam nyo naman, pag pinag-usapan ng pananalapi, marami nag-aaway dyan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, para masukatin nyo kung nasaan talaga inyong mga puso, yung pananalapi, tingnan ninyo. Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Itapon ninyo yun. Ang bigat ng impact niyan sa pagkatao. At dyan ka challenge ng Panginoon. Kung gaano ka katotoo sa Kanya. Yung iba nagsasalita, paano yun, Pastor? Kulang. Bahala ka. Ikaw ang magdi-decide niyan. Kung sa alam mo kulang, bahala ka. Ikaw nakakaalam niyan. Sinasabi lang sa iyo ng banal na kasulatan. Bakit po? Kilala ko ang aking Diyos. Simula nang ako'y sumunod sa Kanya, kilala ko ang aking Diyos. Padadaanin ka sa matinding pagsubok. At sa oras na ikaw ay nakapasa sa pagsubok niya, tandaan mong mabuti, may panibagong pressure at pagsubok na ibibigay ang Diyos sa iyo. Pero mapapansin mo, palaki ng palaki, parami ng parami. Bakit? Napagkakatiwalaan ka sa maliit. Eh kung sa maliit lang, hindi ka mapagkatiwalaan. Pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki? Hindi. Hindi ka lalo magiging matapat doon. Kaya nagsisimula ang Diyos sa maliit. Kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. At pag napagkatiwalaan ka ng Diyos sa malaki, hahamunin ka sa mas malaki. Kung totoo ka talaga. Ganon ang Diyos eh. Bakit?
Mayaman po ang Diyos. Napakayaman po niyan. Hindi mo yan pwedeng i-outgive sa pagbibigay. Sa totoo lang. Wala sa kalingkingan. Ano po? Ang ginagawa nating pagbibigay. Yung iba, grabe kong makalait. Grabe kong makapinta sa Diyos. Kapag nagturo ka tungkol sa mga bagay na ito, iba ang kanilang konsepto. Mga kapatid, sa totoo lang, ang mga negatibong kaisipan tungkol sa pananalapi ng mga unbeliever, normal lang yun sa kanila. Pero pag yun ay naging estilo mo bilang mananampalataya, malaki ang problema mo. Itam, bakit? Pag hindi mo ginawa ang mga bagay nito, tatandaan mo, malaki ang mga kalasya. Pero magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Okay? So, maghahanda ka. Tama? Isa pa sa paghahanda, mga kapatid. Hindi lamang po yung mga bagay na yan. Yung tithes and offering, sacrificial offering, love offering, first fruits, and whatsoever. Ano po? Hindi lang yan, mga kapatid. Marami pa. Kumusta ang iyong paghahanda? Puro reklamo ba? Pag puro reklamo ka, pakicheck mo lang ang iyong relationship sa Diyos. Dahil pag puro reklamo ka, wala kang tiwala sa Diyos. Hindi mo na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon sa iyo. Paano ka makakapaghanda? Iba ang focus mo. Makapaghahanda ka lamang sa second coming ng Panginoon kung ang focus mo ay sa Kanya. Tandaan mong mabuti, hindi ka pa nagbigay na siya. Kaya nga, sinusubukan ka niya. So, establish mo ang iyong spiritual responsibility habang sa paghahanda mo. I-establish mo ang iyong financial responsibility. I-establish mo ang iyong sarili na maging close sa Diyos. Ihanda mo ang sarili mo. Sapagkat sa ayawin at sa gustuin mo, darating at darating ang Kristo. Huwag ka sanang maiwan. Huwag kang maiiwan. Tiyakin mo na ikaw nga ay isa sa babalikan ni Kristo. Nakahanda ka na ba? Sa susunod nating pag-aaral, itutuloy natin ang subject na eschatology, the second coming of the Lord Jesus Christ. Yung detalyadong pagbabalik ni Kristo. Abangan po ninyo ang ating pag-uusap at pag-aaral nito sapagkat ito po ay lubang mahalaga na ang bawat mananampalataya, take note, bawat Kristiyano ay maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kristiyano ha, Bible-believing Christian. Hindi po gaya-gaya ha, hindi gaya-gaya. Tandaan niyo mabuti, wala kayong makikita sa Biblia na camouflage Christian. Totoong Kristiyano ang babalikan ni Kristo. Manalangin po tayo. Kaibigan, tandaan mong mabuti. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, buksan mo ang iyong puso. Mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang mamatay sa iyo. Bayaran ang iyong kasalanan. Simple lang ang iyong gagawin. Tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas at ikaw ay maliligtas. At kung hindi mo gaano nakuha ang pag-aaral nito, pwede mong balikan ang video. Yung part 1, yung part 2 ngayon. Upang mabuo mo ang introduction natin. Sino yung maghahanda? Sino ang maghahanda? Sa introduction, ang focus ng introduction,
sa pagbabalik ni Kristo, ng ating Panginoon, yung maghahanda na tao. Walang iba kundi yung mga naligtas. Yung binili ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Isa ka ba doon? Kung hindi pa, tanggapin mo ang Panginoon upang ikaw ay maligtas. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, sapagkat ikaw po, Ama, ay patuloy na nagpapahayag at nagbibigay ng iyong mensahe sa mga mangangaral mo upang ipaabot po ang kahandaan at paghahanda sa muling pagbabalik ng bugtong mga anak na si Jesucristo. Patawarin mo po kami. Tulungan mo po ang mga kaibigan namin na sumusubaybay sa gawain nito, sa pag-aaral nito. Mangusap ka po sa kanila. Sa mga kapatiran, patuloy ka pong magbigay ng paalaala. Gisingin mo po sila, Panginoon, na kanilang patuloy, bigyan mo sila ng excitement sa pananambahan, kauhawan sa iyong mga salita at sa pagtitipon. Purihin ka po sa mga biyahe kakalob mo sa amin, sa hanap buhay na ibinigay mo sa mga kapatiran. Ingatan mo po sila, Panginoon. Samahan mo kami saan man kami pumaroon, ano man ang aming gagawin. Panginoon, pangunahan mo po kami. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong mga anak na si Jesus. Amen at Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang ating Diyos.